Isang mabilis na paraan para mapauwi mo ang isang OFW na mahal mo sa buhay at makasama na at hindi na magtagal sa abroad ng ilang taon. Kaya tapusin mo ang video na to para malaman mo ang isang mabilis na paraan para makasama mo na ang mahal mo sa buhay. Kaya kung meron kang kamag-anak, nanay mo, tatay mo na isang OFW, kung meron kang kapatid o anak na isang OFW at gusto mo na silang makasama at mag-stay na rito sa Pilipinas, ay merong mabilis na paraan para matupad na yung inaasam mong pangarap na makasama na sila dito sa Pilipinas. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako si Ricky Barbatiano, 3 taong may experience sa pag-abroad. Bago mo malaman yung isang mabilis na paraan para makasama mo na yung mahal mo sa buhay, ay kukwento ko muna sa inyo yung 3 taong sarap at hirap ko sa pag-abroad. Sa 3 taon kong pag-abroad, naranasan ko yung sarap. Yung sarap na pag may pera ka na, mabibili mo na yung mga gusto mong bagay. Makakabili ka na ng mga bago mong damit, bago mong sapatos, o bagong gadget. Naranasan ko din sa pag-abroad, yung marami kang makikilala. Marami kang makikilalang kaibigan, babae man yan o lalaki. Kapwa mo man Pilipino, mararanasan mo yung sarap na feeling malaya ka, na kahit may karelasyon ka o wala, may experience mo yung sarap na feeling mo ay lagi kang single. Basta mararanasan mo yung sarap kung isa kang OFW. Naranasan mo na yung sarap ng pagiging OFW. Pero naranasan ko rin yung hirap ng pagiging OFW. Yung hirap na maho-homesick ka. Yung hirap na pakikisama mo sa iba't ibang lahi o sa kapwa mo rin Pilipino. Yung stress sa trabaho, basta mararanasan mo yung hirap sa pagiging OFW. Dahil naranasan ko nga yung hirap, nung unang taon ko, pinakapag-decide na ako, dahil 3 taon yung kontrata namin sa Taiwan, nag-decide ako na tatapusin ko lang yung kontrata. Nag-decide ako na mag-iipon lang ako at uuwi na rin ako sa Pilipinas at hindi na babalik pa. Kaya nung natapos ko yung kontrata ko ng 3 taon, kahit pinagre-report ako ng agency ko para bumalik sa Taiwan, hindi na ako bumalik. Kasi nga, nakapag-decide na ako na tatapusin ko lang yung kontrata ko, natatapusin ko lang yung hirap at sarap sa pag-abroad. Kaya mula ngayon, nandito pa rin ako sa Pilipinas at may sarili na akong negosyo. At kung babalik man ako sa pag-abroad, malamang sa malamang, magbabakasyon lang ako doon. Kaya pag-uusapan natin kung meron kang kamag-anak na isang OFW at gusto mo nang makasama, may isang mabilis na paraan para mabilis na silang umuwi at makasama mo na sila at mag-stay na sila dito sa Pilipinas. Para malaman mo yung mabilis na paraan para mapauwi sila, alamin mo muna kung bakit sila umalis. Yan kasi ang mali sa'yo, na kung gusto mo na silang umuwi at makasama sa buhay at mag-stay dito sa Pilipinas, hindi mo kasi inalam kung bakit sila umalis. Mali na hindi mo inalam kung ano nga ba yung tunay na dahilan bakit sila umalis. Kaya kung may asawa kang isang OFW, alam mo dapat kung bakit sila umalis. Baka umalis sila kasi nga isa kang inutin o wala ka ring pangarap sa buhay. Kaya sila umalis kasi nga hindi na sila masaya sa'yo. Kaya sila umalis kasi nga nakitaan ka ng walang pangarap sa buhay. Nakitaan ka na isang inutil. Yan ang tanggapin mo. Yan ang kailangan mong tanggapin. Alamin mo yung dahilan kung bakit sila umalis. Kasi hindi naman yan naaalis kung meron ka ding pangarap sa buhay. Kaya nga sila umalis kasi nga may pangarap sila sa buhay. May pangarap sila na baguhin ang buhay nila, ang buhay pag-aasawa nila. At kung ikaw naman ay isang anak na umalis, yung mahal mo sa buhay, yung magulang mo, dahil gusto nilang mabigyan ka ng magandang buhay, gusto nilang makatapos ka ng pag-aaral at mapag-aaral sa mga private na paaralan. At kung isa kang magulang na merong anak na isang OFW at gusto mo na silang makasama, ano bang dahilan kung bakit sila umalis? Malamang sa malamang, gusto nilang mabago yung buhay, yung hirap na naranasan nila noon, ayaw na nilang maranasan. Ayaw na nilang maranasan yung naranasan nilang paghihirap, kalungkutan dito sa Pilipinas. Kaya kung meron kang kamag-anak, nanay mo, tatay mo na isang OFW o kapatid mo at gusto mo na silang makasama, alamin mo muna yung dahilan kung bakit sila umalis, yung tunay na dahilan, bakit nga ba sila umalis? Kung meron kang asawa na isang OFW, bakit nga ba sila umalis? Baka ang problema, ikaw na mismo yung problema. Kaya kung bakit sila umalis, ikaw na ang problema. Kaya tanggapin mo yung katotohanan kung bakit sila umalis. Dahil sa'yo. Dahil gusto nilang mabago yung buhay mo. Gusto rin nilang mabago yung buhay nila. Ikaw, hindi mo inaayos yung buhay mo. Wala ka pa rin pangarap sa buhay. O baka inutil ka pa rin. Kaya sila nag-i-stay doon. Kasi nga, wala pa rin nakikitang magandang resulta sa'yo. Walang nakikitang pagbabago. O hindi ka pa rin umaasenso sa buhay. Dahil wala kang pangarap. Dahil sila lang yung may pangarap. Ngayong alam mo na baka ikaw ang dahilan kung bakit sila nagtatagal sa pag-abroad. Dahil nga gustong mapaganda yung buhay mo, gustong umasenso ka sa buhay, gustong makitaan ka ng pangarap sa buhay,
wala ka pa rin pangarap hanggang ngayon. Kaya kung gusto mo silang mapauwi, ano nang gagawin mo? Ano nang plano mo sa buhay? Ang gawin mo, ingatan mo yung perang pinapadala nila. Ipakita mo na may resulta yung hirap at sakripisyo sa ginagawa nila. Kung nagpapadala sila sa iyo, ingatan mo yung perang pinapadala nila. Palaguin mo, hindi yung ubos biyaya, hindi yung pag nagpadala rito, pasarap buhay ka, bili dito, bili doon, libre dito, libre doon. Ang gawin mo sa perang pinapadala nila, palaguin mo, bigyan mo ng halaga. Pwede ka magtayo ng negosyo na pag lumaki yon, ikaw na magdi-decide para umuwi sila. Na isang araw tatawagan mo sila, nanay, tatay, umuwi ka na. Anak, umuwi ka na. Kapatid, umuwi ka na. Asensado na kami rito. Okay na kami rito. Maganda na ang propesyon ng buhay namin. Ganun dapat. Dapat ayusin mo ang buhay mo dito sa Pilipinas para mapauwi sila. Paano sila uuwi? Kung nakikitaan ka nila ng walang pangarap sa buhay, na para kang isang inutil, na parang walang pagbabago sa buhay mo. Kaya kung natapos mo ang video na to, na may kamag-anak ang OFW na gusto mo lang makasama, ayusin mo na ang buhay mo. Ipakita mo sa kanila na okay ka na. Ipakita mo na asensado ka na. Ipakita mo na may pagbabago sa buhay mo, na umaangat ka na. Kaya naniniwala ako na para mabuo ang isang pamilya, kailangan doon ng pagtutulungan. Kailangan na dapat lahat humahakbang, lahat may ginagawa, lahat may ginagawang pagbabago, lahat gustong umasenso para walang pamilya na maghihiwalay. At yun ang tanging paraan para bawat pamilya ay magkakasama sa hirap at saya. At yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya kung natapos mo ang video na to, ano na nga ba ang dapat mong gawin? Gawin mo o alamin mo yung dahilan bakit sila umalis. At pag nalaman mo yung dahilan kung bakit sila umalis, solusyonan mo yung dahilan kung bakit sila umalis. Kung umalis sila dahil sa'yo, para sa'yo, ayusin mo ang buhay mo. Ipakita mo, iparamdam mo na okay ka na. Paramdam mo na kailangan mo na sila. Ipakita mo na hindi na nila kailangan mag-abroad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, kung natapos mo ang video na to, pakilike naman at share. At comment na rin kayo at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbatiano. Time is gold. Napakahalaga ng oras. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas. Dahil walang nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.